Sa mundo ng true crime, pamilyar tayo. Dito sa Pilipinas, ang definition na ito ay madalas maging malabo. Bakit? Dahil ang pattern ng pagpatay sa atin ay iba. Sa West, ang serial killer ay madalas may psychological ritual o sexual fantasy. Sa atin, ang pagpatay ay madalas na may kinalaman sa pera, lupa o politika. Pero ibig bang sabihin nun, walang predatory killers sa atin? Kung akala nyo noong 1900s lang nagsimula ang serial killing, nagkakamali kayo. Noong panahon ng mga Espanyol, bago pa man naging kilala si Jack the Ripper sa London, mayroon ng isang serial killer ang naglalakad sa mga kalsada ng Magalang, Pampanga. Kilalanin si Juan Severino Mallari, isang paring Katoliko. Hindi lang siya basta pare, siya ay isang iginagalang na miyembro ng komunidad. Pero sa loob ng 10 taon, mula 1816 hanggang 1826, mahigit 57 na tao ang pinaslang niya. Ano ang motibo? Hindi pera, hindi politika, kundi isang delusyon. Naniniwala si Mallari na ang kanyang ina ay biktima ng kulam. Sa kanyang isip, ang tanging paraan para mapagaling ang kanyang ina ay ang pumatay ng mga tao bilang sakripisyo. Ito ang classic definition ng isang serial killer. Isang taong may internal logic, gaano man ito kabaliw, na nagtutulak sa kanya na pumatay ng paulit-ulit. Si Mallari ang unang documented serial killer sa Pilipinas at siya rin ang unang Pilipino na binitay sa pamamagitan ng garote dahil sa ganitong uri ng krimen. Dumako naman tayo noong early 1969, kumalat ang takot sa Novaliches at Manila. Ang pangalan, Juanito Waway Alde, the Boogeyman of Manila. Si Waway ay hindi lang basta magnanakaw, siya ay pumapasok sa mga bahay, ng rape at pumatay ng mga biktima, kabilang ang mga bata. Ang nakakatakot sa kanya, gaya ng mga serial killer sa ibang bansa, ay ang randomness ng kanyang biktima. Wala siyang pinipili. Ang tanging habol niya ay ang power at control sa kanyang biktima. Pero bakit hindi siya tinatawag na serial killer sa mga history books natin? Dahil sa Pilipinas, mas gusto nating tawagin silang halimaw o baliw kaysa bigyan ng clinical definition. Ang media natin ay mas focus sa shock value kaysa sa criminal profiling. Sa unang bahagi na ito, napatunayan natin na meron tayong serial killers. Pero kung meron naman pala, bakit parang hindi sila kasing dami ng sa ibang bansa? Ngayon pag-uusapan natin ang The Science of Silence. Paano nakakatulong ang kulturang Pinoy, ang ating heograpiya, at pati na ang ating mga marites para pigilan ang pagdami ng mga serial killer sa ating bansa? Kung may mga potential serial killers sa Pinas, bakit hirap silang mag-operate? Unang dahilan, social surveillance. Sa Amerika, normal na hindi mo kilala ang pangalan ng kapitbahay mo. Pwede kang mamatay sa loob ng bahay mo at aabutin ng 1 buwan bago ka maamoy. Sa Pilipinas, imposible. Ang ating marites culture o ang pagiging matanong ng mga kapitbahay ay isang natural deterrent. Kapag may nakitang bagong mukha sa barangay, pagbubulungan ka na. Kapag may narinig na sigaw sa madaling araw, bukas ang bintana ng lahat. Ang privacy sa Pilipinas ay isang luxury na wala ang karamihan. At para sa isang serial killer, ang privacy ay ang kanilang oxygen. Kung walang privacy, hindi sila makakahinga. Pangalawang dahilan, land area and density. Ang mga serial killers sa US ay mahilig sa long haul, yung mga highways na walang tao, malalawak na gubat o desyerto. Pwede silang magtapon ng bangkay at hindi ito mahahanap ng ilang dekada. Sa Pilipinas, saan ka magtatapon? Sa bundok? May mga NPA o sundalo doon. Sa bakanteng lote? Bukas, may nakatira na doon na squatter family. Sa ilog? May mga batang naliligo o nangingisda doon. Sobrang sikip ng Pilipinas. Ang bawat square inch ng ating lupa ay may mata. Pero heto ang mas madilim na anggulo. Baka naman marami talagang serial killers, pero hindi lang nako-connect ang mga tuldok. Ito ang tinatawag na linkage blindness. Sa Western countries, may centralized database ang pulisya. Kung may pinatay sa New York na may pattern na pula ang suot at may lumabas na parehong kaso sa California, malalaman agad ng system. Sa Pilipinas, ang database ng police station sa Tondo ay madalas hindi konektado sa database ng police station sa Quezon City. Idagdag mo pa ang kakulangan sa forensics. Ang autopsy sa atin ay mahal. Maraming pamilya ang mas pinipili na ilibing na lang ang biktima kaysa ipa-autopsy. Kapag walang autopsy, walang DNA evidence. Kapag walang DNA evidence, walang pattern. Kapag walang pattern, walang serial killer sa mata ng batas. Sa huli, kailangan nating tanggapin na sa Pilipinas, ang pagpatay ay madalas na transaksyonal. Mas marami tayong hitmen or gun for hire.
Bakit ka papatay para sa pleasure kung pwede kang bayaran para gawin ito? Ang ating socio-economic condition ang humuhubog sa ating mga kriminal. Ang mga potential psychopaths sa atin ay baka nakukuha na lang bilang mga goons o bodyguards ng mga politiko. Sa madaling salita, ang kanilang killing urge ay nagiging trabaho. Bakit walang serial killer sa Pilipinas? Ang sagot ay, meron. Pero natatago sila ng ating kultura, ng ating masikip na kapaligiran, at ng ating hindi perpektong sistema ng hustisya. Sa susunod nating video, mas lalo pa nating sisilipin ang isipan ni Juan Severino Mallari. Kilalanin natin ang itinuturing na pinakaunang serial killer ng Pilipinas. Ang kanyang mga motibo, ang kanyang mga biktima, at ang nakakakilabot na dahilan kung bakit niya ito nagawa. Sa isang bansang madalas sinasabing walang serial killer, narito ang isang kwentong magpapabago sa pananaw mo. Isang pare na dapat ay tagapagligtas ng kaluluwa, ngunit naging dahilan ng takot at kamatayan. Paano nagsimula ang kanyang madilim na paglalakbay? Ano ang nagtulak sa kanya upang gawin ang hindi maisip na krimen? At sa likod ng kanyang katauhan, may mas malalim na lihim na unti-unti nating bubunyagin. Ito ang kwentong hindi mo basta-basta makakalimutan. At kung umabot ka sa part na ito ng video, maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang ganitong kwento.